responsibility distribution. From full-time job ako, ngayon, nag-part-time job na lang ako ngayon. So again, there is a pathway which is nakalimutan ng lahat na kung paano ba makapunta rito sa Canada. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng turning over. Okay, good morning. It's around 7 o'clock in the morning. So it's been exactly 5 days since gumawa ko ng video, and maraming salamat dun sa mga nagko-comment. And for the past 5 days, naging busy talaga ako. And this is all the collection of ideas within the 5 days na habang may ginagawa ako, bigla nagpa-pop up. Sinusulat ko sila dyan. And right now, this is going to be our topic for today. Yung tatlong pharmacists na nakilala ko dito sa Canada. Through comment section, si Raquel Gerald and si Nins de Guzman. And yun nandito na sa Canada. Yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, at marami pa sa mga susunod na araw. For the past 5 days, so currently from full-time job ako, ngayon nag-part-time job na lang ako ngayon. Kala ko nung una, kapag nag-part-time job ka at may mga bata ka, you have more time, you have free time na gawin yung mga bagay na gusto mo. Pero hindi pala. Once you become a part-time and you have the family to look out for, yan, may family ka to look out for, hindi rin pala siya nagiging free time. Sobrang busy. And I can say, kulang pa talaga yung oras mo. Kala ko talaga free time siya. May mga bagay kasi ako ngayon na dapat nang umpisahan. May mga bagay na dapat nang tapusin, being with the kids, taking care with them habang si Aisha nagtatrabaho rin. Kasi right now, si Aisha rin is part-time job. So, give and take kami ngayon. And especially with the job opportunities na meron ngayon si Aisha, siya yung may pinaka malaki yung opportunity niya para maging versatile or maging flexible, dahil hindi lang yung pagiging part-time niya as a nurse dito sa isang facility, she has also an opportunity to go beyond na income na meron, yung cash flow or yung income flow na meron kami is masasabi namin ito yung pinaka the best para sa amin sa ngayon. The meantime, ako nagtatrabaho na lang talaga ako 3 times in a week. Siya rin 3 times in a week. Pero meron kami ginagawa mga ibang bagay kung saan mas nakakadagdag yon sa income ng family. The flexibility of time na meron kami ngayon ni Aisha, mas magagawa namin yung schedule namin ng mas maayos. Mas madidistribute namin yung to take care or paglulook after dun sa mga bata, which is yun naman talaga yung pinaka-importante. Prioritize first your family. So sila yung importante above anything else. Then sundan mo yan yung syempre dapat health. You should be emotionally, physically, and mentally stable. Susunod yung work. Yan yung sequence ng prioritizing namin ngayon ni Aisha. Pero syempre, magbabago yan. From time to time, depende sa needs. Responsibility distribution. Hindi porket ikaw yung asawa or ikaw yung padre de pamilya, ikaw lagi or ikaw yung magpro-provide sa family. So, dito sa Buhay Canada, you should be flexible, especially kung kayo nag-iisip kayong pumunta rito. The flexibility of responsibility, dapat matutunan nyo yan. We're taking advantage of it. So, siya yung mostly na nagtatrabaho para sa amin. Siya yung nagiging provider para sa amin ngayon. Ano yan? Nagsiswitch kami ngayon. So, ako naman yung responsible naman para sa mga bata, para sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto, and syempre, kapag pagod si Aisha, dapat nakalinis na rin kasi napakahirap naman ng provider ka na, ikaw pa maglilinis ng bahay, ikaw pa maglalaba, ikaw pa magtitiklo. So, dapat dyan may balance. So, right now, yun yung nangyayari sa amin ngayon. Siguro sa atin, no, darating yung time na kung ikaw yung naging provider, kunyari, nasa Pilipinas ka, ikaw yung naging provider, nadudun pa rin yung thinking and mentality na I should provide for the family, ako dapat yung nagtatrabaho. Kahit pa paano may mga emotional distress kang mararamdaman, emotional, mental stress. Kasi nga, mas malaki yung kinikita ng asawa mo sa'yo. Pero when it comes to us, through to the years, na namin yan ni Aisha, na natanggal na namin yun. Dapat dito sa Canada, you need to learn the equal distribution of responsibility. Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung may pinakamagandang opportunity sa trabaho, yun yung susuportahan nyo. Yun yung dapat na pagsupikapan nyo intindihin and pag-usapan ng mabuti. Kasi minsan may mga asawa
na alam mo yun, si asawa or si babae yung mas kumikita ng mas malaki, minsan yung si lalaki, minsan nagiging yung pride niya is parang, alam mo yun, nandoon na yung pride ng bilang asawa or bilang tatay or padre de pamilya, nandoon yung stress. So dapat nasa matinding pag-uusap lang yan, and hindi yung katulad sa Pilipinas na pag ikaw ang padre de pamilya, ikaw dapat lahat, hindi. So pagdating dito sa Canada, it should be kung sino may better opportunity, yun yung i-maximize mo, yun yung dapat nyong laruin, yun yung dapat nyong i-team up at pagsumikapan for the better ng family. Ako yung nakatoka dito sa bahay, ako yung, kumbaga, kung sa mortgage, ako ngayon yung nagbabayad ng mortgage ng bahay and even the insurance plan. So ako yung taong bahay, literal taong bahay ako ngayon. And ang maganda nun, the responsibility of that is that yung part-time job ko ngayon, na ginagawa ko ngayon, yung trabaho ko 3 times a week, is able to sustain kung ano yung needs ng mortgage at ng insurance ng bahay. The rest, lahat yon kay Aisha na. So, alam mo yun, proper distribution of responsibility. So sa totoo lang, I wasn't expecting na ito yung pathway na gagawin nila, or dito yung pathway na pinanggalingan nila. So a good shout out to the 3 pharmacists na nakilala ko dito sa channel na to. Unang-una si Nicolette, intern na siya as a pharmacist, naging pharmacist na namin siya dito sa may pinagkakatrabahoan ko, but unfortunately hindi kami nagpang-abot kasi off ako that time. So ayan, good shoutout to Nicolette. So ko nga siyang i-guest dito sa video na to. It's been a while, naging ano ko pa siya, naging subscriber ng channel na to, nag-message siya, tapos nalaman ko same institution din kami ng pinagtrabahoan. Kaya sa totoo lang, nakakatuwang isipin na yung mga subscriber mo na naging kaibigan mo na is you really have to have something in common, which is yan, si Nicolette. Hopefully mag-guest ko siya rito, si Nicolette. Dalawa naman is si Nins Guzman, yan. So the pathway na pinuntahan niya rin is the same thing as with Nicolette. They waited for 3 years. 3 years in the making bago sila makaselect or bago sila ma-pull out doon sa pool ng Express Entry Program. And now they're becoming, or they are PR as landed dito. So sabi ko nga sa kanya, there's more opportunities once you become a permanent resident. And also with that trend is si Raquel Gerald na nandito sa Winnipeg, landed July of 2022. So try to check our trend or yung discussion namin. You can butt in sa lahat ng pharmacists dyan out there. Wag po kayong mawala ng pag-asa. Wag po kayong mawala ng hope, ng pag-asa yon. Wag kayong mawala ng hope na makakapunta rin kayo dito. It's just a matter of patience and time. So katulad ng tatlong pharmacists na nasa Pilipinas na ngayon nandito na rin sa Canada, and I really hope na makilala ko si Raquel Gerald, and hopefully ma-meet natin sila dito sa channel na to, and especially si Nicolette. Hi Nicolette. Yan, salamat din kay Jean, kasi si Jean yung nagbigay ng number sa akin para ma-contact ulit si Nicolette, and yan, hopefully given a time mag-guest din natin sila rito sa channel na to. So again, there is a pathway which is nakalimutan ng lahat na kung paano ba makapunta rito sa Canada. So the 3 pharmacists, or kung pharmacist ka rin na nandito na sa Winnipeg or sa Canada na na-select ng Express Entry Pool Program, comment down below. Yan, magandang topic to discuss. And even hindi lang naman pharmacist, any healthcare na nasa tier 0, 1, and 2, yan yung mga tier na right now is nasa Express Entry Program, that they have the priority or they have an opportunity ma-select na makapunta rito and ma-distribute sila dito sa Canada. Yan yung mga napag-iwanan nating topic from before, na lahat kasi tayo nag-focus tayo kung paano yung pinakamabilis na paraan para makapunta ng Canada. You have the international student pathway, work permit, tapos yung mga iba pang mga pathways, 'di ba? Yung may mga LAMIA. So, we've been focusing on those things na, so ang pinakamabilis na paraan pa rin talaga para maging permanent resident sa Canada is through Express Entry Program. So may 3 generalization ng Express Entry Program na i-discuss ko sa susunod na video, kasi para mas thorough yung gagawin natin.
So comment down below kung sakasakaling may mga tanong ka ron, or try to check yung previous video natin through Express Entry Program, yung hinimay-himay natin yung details. Ang papalitan mo lang doon is that yung NOC, pinalitan na nila ngayon na STEER. And then it's going to be the same thing, pero may mga ano na sila, may mga tinutwist na sila. Kasi yung mga pathway papunta rito sa Canada or immigration, it keeps on changing. So yun pa rin talaga yung pinakamabilis na paraan para maging permanent resident. Wala na tayo dun sa part kung saan paano ka mas mabilis na makakapasok sa Canada. Right now, the main focus right now natin ngayon dito na pwede natin pagtulong-tulungan is to really paano ka magiging permanent resident. Yun na yung talagang goal mo. And dito sa tatlong to, or sa mga nasa express entry pool, it will take them at least siguro 3 to 5 years waiting. Siguro matagal na yung 5 years of waiting in the pool list, pero if you know that you're in the medical field, if you know that your CRS score is high enough para makipagbakbakan sa opportunity na nasa express entry program, I would still go with the express entry program para at least kahit nag-aantay ka, at least naumpisahan mo na yung unang step para maging permanent resident dito sa Canada. Kasi most of us, we're looking for an opportunity na mas mabilis, pero pagdating mo pala rito sa Canada, or pagdating ng araw na ikaw na ay mag-a-apply ng PR, mahihirapan ka. Dahil ang dami ng mga gusto na from those pathways is gusto na maging permanent resident. So, it's just a matter of opportunity, timing, and yung diskarte na pupuntahan mo ngayon. Kasi right now, totally, napakahirap makapag-permanent resident dito sa Canada, especially if you are coming from the international student pathway or the LAMIA pathway. I really say na yun yung naging trend. Kaya nga hindi ako masyadong gumawa ng mga videos paano makapunta ng Canada. It's really because naging saturated or masyadong naging concentrated. Marami talagang pumunta rito na kahit ako that time from 2021 to 2023, from 2021 to 2024, hindi ko pa rin talaga alam kung paano ko sa inyo i-share yung magandang opportunity ng Canada para makapunta rito. Kasi lahat nandoon Kumbaga lahat ng numbers pumunta sa isang pathway. Kaya ngayon, ayun, nagkakagulo-gulo ngayon dito sa Canada due to that pathway kasi nga sobrang dami. Pero yun nga, habang yung mga international student is nakakonsentrate dito, the express entry, yung mga provinces, again, yung mga provinces na naghahanap ng kanilang mga workers or kanilang mga immigrants, the needs of the economic growth of that province, instead na kumuha sila dito sa pool list ng mga international student na nag-aral dito sa Canada, they are trying to fish some of those professionals na nandito sa express entry pool, which is, it's a good idea rin pala na umpisahan mo lang ang pagpaprocess papunta rito sa Canada through to the express entry pool. Tapos nun, antayin mo na lang kung ikaw mabubunot o hindi. Mas malaki siguro yung opportunity na mabunot ka rito sa express entry pool tapos diretso permanent resident kesa doon sa nasa international student pathway ka, work permit pathway na kung saan ang dami nakikipagkompetensya na hindi mo rin alam kung mabubunot ka. So two different scenarios, and this international pathway, they will try na makipagsapalaran din dito sa Canada. Trabaho, yung cost of living everyday, yung susustain nila yung mga pangangailangan nila everyday. So lahat sila nandiyan dyan. Habang ikaw naman nandito sa pool list ng express entry. Yung trabaho na ginagalawan mo ngayon, na hindi ka pa namumblema sa stress ng, alam mo yun, na wala ka pa rito sa Canada Kumbaga, yung sariling buhay pa lang, pero nandito ka sa pool list. Ang sarap kaya nung pakiramdam na bubunutin ka sa express entry program, tapos landed ka kaagad PR. Kesa dun sa nakipagsapalaran dito sa Canada, international student, tapos hindi mo pa alam kung may program para sa'yo dahil sa sobrang dami, sobrang crowded ang international student pool, hindi mo alam kung mapi-PR ka o hindi. So there's two scenarios na nakita ko, there's two scenarios na inobserbahan ko for the past few years bago ako ulit gumawa ng mga ganitong content. And it's really because it's about time to go back
to the basic of express entry program in order for you to become a permanent resident. And that is the discussion na gagawin natin sa next video kapag may oras ako ulit. So sana may mga natutunan kayo ngayong araw na to. At dito ko na lang muna tatapusin tong video na to kasi malapit na magising yung mga bata, and I really do appreciate doon sa mga tao, sa mga subscribers na bumabalik dito sa channel na to. And dun sa mga pinoproduce nating content, I really do appreciate, even though sobrang konti lang yung oras, but I will try to make sure that it will be a value na pwede kong ma-share sa inyo and pwede nating pagsalo-saluhan sa comment section. So again, see you onto the comment section, and try to comment na rin kung ano yung mga topic na gusto nyong pag-usapan natin for the next or for the future, kasi sinusulat ko siya. Hindi ko siya pinapalagpasan. Even ini-screenshot ko yung mga comments ninyo. So I guess that's it for this video. Maraming salamat. Kapag may natutunan ka, comment down below. Kapag na-value mo tong video na to, comment down below. And once again, maraming salamat. Makitip, makitrip, makitravel dito sa Buhay sa Canada. And we'll see you on to the next one. Peace! Good shoutout muna dun sa mga subscribers and mga tao na nag-response or nagbigay ng comment dun sa last video. So shout out to John Hison, Alan Reyes, Ricky Mechanic, Ann Loren, Jess, Shelo, MR. Ito, shout out kay MR nandito sa Winnipeg, and kay Nins de Guzman. With the trend kay Nins de Guzman, nagkaroon kami ng magandang usapan dito. If gusto mo malaman kung ano yung trend na yon or yung discussion na yon, you can go back to the last video. Si Cedar Junior, Ricky Mechanic, si Michelle S. Takyo. Dito, when it comes to the job opportunity dito sa Canada, once you got landed as PR, so kayo yung priority over all the applicants. Kung hindi ka naman maselan sa mga trabaho na applyan mo, permanent resident and Canadian citizen, they have the status dito sa Canada, kayo yung priority ng mga employers para mabigyan ng trabaho. Susunod na lang dyan yung mga work permit, international student, yung iba pang mga pathways,